Siguro kung hindi pa rin kami Pakinggan nyo to, nag-stick guys. sa Ito yung solar, katotohanan. until now, nagbabayad pa rin kami ng malakas sa kuryente. Katotohanan sa Lalo na sinasabi dati, niya. nakikishare lang kami ng Konti kontador lang yung sa gagastusin kapitbahay natin. namin. Yung nakikitap ng kuryente, lahat kami nagbabayad ng iisang kontador. Ay kasi diba dati, uso naman yung hatian sa kuryente, yung mga nakikitap sa kapitbahay. Katulad nito, ito yung bill ng kapitbahay namin nung nakaraang buwan. Ayan, 1,217 pesos. So yung lahat na nakatap sa kuryente, lahat yun magbabayad ng ganitong halaga. At ang malala pa nun, kapag nagtipid kami tapos yung kabilang bahay naman hindi nagtipid, apektado kami kasi nga pare-pareho lang naman ng babayaran, di ba? Almost 3 years na rin yata kami gumagamit ng solar ngayon, and until now kahit piso wala kami binabayadan sa Ormeco or dun sa electric distributor namin dito. And wala na rin kaming brownout. Malimit kasi di ba yung brownout dito sa Ormeco, sa mga taga Ormeco dyan. Siguro hindi na kayang supply ng Ormeco yung buong bayan ng Oriental Mindoro. Kung sa bagay, mahal na rin kasi yung diesel. Ito nga palang solar setup namin dito ay off-grid solar setup. So pakita ko sa inyo. Ito. Meron kami mga solar panel yung nasa bubong kanina. Tapos dito meron kami yung mga solar charge controller. Meron dito mga circuit breakers. Ayan yung maliliit. Tapos wire. And then dito naman meron kami ditong battery. Tapos meron pa dito sa baba na inverter. So yung power na na-generate ng mga solar panels namin sa bubong, napupunta yon dito sa surcharge controller, papunta dito sa baba, papunta dito sa battery, at gagamitin naman itong aming inverter para magamit namin sa mga appliances namin, katulad nito, rice cooker, pang charge sa mga cellphone, ng electric pan. Yun yung nagagamit namin kahit sa gabi may kuryente pa rin. Kaya wala pa ring brownout. Actually, nagsimula din kami nun sa solar setup na maliliit lang. Pagkakatanda ko, nagsimula kami nun sa 3,500 pesos lang yung nagastos ko. Pero, maliit na setup lang yun. Pang charge lang ng cellphone tsaka pang ilaw. Eh, dito sa setup namin ngayon, medyo upgraded na siya. Marami ng gamit. Pagkakatanda ko, nasa ano to? Nasa 30,000 mahigit din yung nagastos namin dito. And actually, mura pa yon kasi nga, ako yung nag-DIY nito. Ako yung nag-assemble. Ako na lang yung bumili ng gamit. So, mas nakamura ako sa labor. Comparing sa ibang mga solar setup, yung ganitong off-grid na solar ay medyo magastos kasi nga marami siyang gamit, katulad na lang nitong battery. Yun nga lang, ang kagandahan nito, bukod sa wala na kaming binabayad sa kuryente, wala pa kaming brownout kasi nga mayroon ng power storage, which is itong battery. Yung mga power na na-imbak dito sa battery, nagagamit namin kahit wala ng sikat ng araw, kahit pa sa gabi. And by the way, kung gusto nyo rin nga palang mag-solar power sa bahay, pwede nyong i-visit yung Let's Go Renewable PH for more details.